Magandang umaga po mga kababayan natin. Ito po sa ngayon ang ating pag-usapan po ay si Rich Sylvester Tolpo, yung panlalait niya sa mga nagsasalita ng Bisaya. Kayo mga Bisaya, ibubuto niyo pa ba ito? Actually, hindi ko alam kung bakit pa mananalo pa ito si Rich Sylvester Tolpo. Amerikano naman ito. So, ito po sa ngayon, ang ating pag-usapan ngayon ay magpatugtog muna tayo ng ating kanta. Ito po ang ating kanta. Magandang umaga, Graceline. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng Ay, good morning. Pag-usapan natin si Eric Sylvester Tolpo, yung kanyang sinabi na pasikat doon sa impeachment trial kahapon. Walang ibang senador na salita kundi siya lang. tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Ayan, ladies and gentlemen, at tayo po ay ngayon, isasaksak naman natin po ang ating awit para sa aking paborito na si Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara
sa Sara-Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya, si BBM Sandro ikulong niya, si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, mga kaibigan, ito na po tayo ngayon sa ating formal na Ngayon, pag-usapan po natin ay si Erich Sylvester Tulfo. Alam mo si Sylvester Tulfo, si Erwin Tulfo, hindi ko alam pangalan ni Erich Sylvester Tulfo o si Erwin Tulfo. Nilalait pa niya mga Bisaya. Pakinggan mo yung ginawa niya sa hearing kahapon sa impeachment. Maliban kay Chis Escudero, wala nang ibang salita, ibang senador salita, kahit si Wingate Sala hindi na salita. Siya, umintra talaga, pasikat talaga, walang ibang purpose, pasikat tapos inaalipusta pa mga lahing Bisaya. Tarantado talaga. Very, very noisy. Okay? Ito po si Erich Sylvester Tulfo. Pakinggan natin siya. What is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120? Exactly. Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? Ano mga pasikat yan talaga? Hindi naman importante yan. Kumbaga, sinayang mong oras. Tuloy-tuloy lang, hayaan mo sila. I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Salvo talaga, papasikat ka lang. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog. Ang mo, minalipusta mo kami mga Bisaya. Ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? O ano bang hinamay mga Hapon at Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Ngayon, ang binabasihan mo yung transcript. Okay, let me lecture you what is transcript. Pag sinabi mo transcript of records, kung ano ang sinabi ng testigo, sinulat ng mga taong nakikinig at record na yan. Pero nungka, hindi po yan kung nakangiti ang testigo, hindi nakasulat yan. Kung nag-stammer ang testigo, hindi nakasulat yan. Kung nag-post ang testigo kasi nag-isip pa kung ano ang translation sa Tagalog, hindi nakasulat yan. Mayroon pagkakataon na yung interpreter, ang sinabi ng interpreter ay hindi nakasulat yan. Halimbawa, pure Bisaya sasabihin niya, may interpreter. Makinig mo na i-translate sa Bisaya ng interpreter from English o from Tagalog. Pagkatapos, sasagot yung testigo in Bisaya. I-translate din ng interpreter pabalik sa English o Tagalog.
hindi po nakikita dyan sa transcript. Tapos ang binasihan mo na nakakaintindi naman siya ng Tagalog ay yung transcript. Ano ka ba? Hindi ka pwede maging senador. Hindi mo nga alam ang batas ng transcript. Tarantado ka talaga. Eric Silvester Tolpo, gusto mo lang magpasikat ng talaga. Dinamay mo pa kami mga Bisaya. Ha? Eric Silvester Tolpo, inaalipusta mo pa kami ng mga Bisaya sa ginagawa mong yan. Grabe ka talaga. Sa lahat ng mga senador na naupo doon kagabi, kahapon, si Rapi nga, na kapatid mo, hindi nagsalita. Nakaintindi. Ayos lang yan. Ikaw lang isang nagrereklamo. Yung iba hindi naman nagreklamo. Ano gusto mo palabasin? O sige, tapusin natin siya sabi ni Eric dito. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po, Ano yan? sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot mo yan. Kasi Hindi mo nga pala alam ang trabaho ng transcription. Hindi na sinasama yung normal halimbawa, yung nag-stenograph ay hindi Bisaya. Tapos na nag-interpreter Bisaya, tsaka English o Tagalog. Hindi niya kaya isulat yun sa transcript. Tantado ko talaga. po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. That's all, Bakit Mr. ka President. magagalit? Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan, Opo, as I'm opo. sure Yes, you're ma'am. well versed with it as well. Mabuti pa si Chis Escudero kasi hindi ng Bisaya. So ngayon, i-present ko ngayon ito. Ito mga sinabi ng mga netizen. Sabi ni CSA, never forget the elected public servant who makes you feel like a second class. Ito, nagreklamo yung mga ibang Bisaya, tinatag parang second class citizen kami. Sabi ni Eric Silvester, di ko pa maintindihan kung bakit dito. Hirap na hirap siya magtagalog when in fact sa Congress po in November, Tagalog naman ang sagot niya. Tama po, itong napanloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Tarantado talaga. So ito naman, napuna din siya ni Attorney Libayan. Si Attorney Libayan, Ilocano, Panggalatok. Yan, ang ginagamit sa rete Attorney Libayan. Pero napansin niyang yung pagpasikat, grandstanding ni Rich Silvester Tolpo. Gabi ito Ito. I-play natin yung kritisismo ni Attorney Libayan. Ito. Pahiram muna ng Attorney Libayan. Hindi rin alam ang trabaho. Dito, Erwin, sabi ni kababayan PH, Erwin, pinipilit magsalita sa Tagalog ang witness, nagwawala at sobrang gigil ang senador. Gina Acosta na declare as hostile witness. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, Tagalog din naman yung sagot niya ngayon. Tingnan nyo. ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 Total, sabi niya. Total, hindi million po. Bisaya. It's all puro Tagalog. Tagalog yung gitotal. Bisaya yan total. What is this? Alam niyo mga kabatas natin, no? Syunga-syunga talaga to mga Tulfo na ito.
Kapag nasa transcript na kasi, hindi mo naman makikita hindi mo makikita, hindi mo ma-assess dyan kung nahihirapan sumagot yung witness. Kasi hindi mo makikita, hindi dinilista dyan yung kanilang mga poses, yung mga utal nila kadalasan na uumit. Nakita mo nga gitutal. Pero ito pa, mga kabatas natin, alam nyo kung bakit ganyan magsalita yung witness dyan? Kasi kinakausap rin siya ni Atty. Ligutan ng Bisaya. Ako, mga kabatas natin, no, kaya ako magsalita ng Pangasinan, syempre, Filipino, Tagalog, syempre, English, Ilocano. Marunong ako mag-Tagalog. Pero mga kabatas natin, may mga kababata ako na kapag nag-usap kami Ilocano. At saka yung mga lolo't lola ko na hindi marunong mag-Tagalog, pag kinakausap ako, nagpapagalat sila. Will ko. Pero marunong ako mag-Tagalog. Ang problema mo, Eric Sylvester Tulfo, hindi ka presiding officer. Ngayon, ang tanong naman dyan, pinagbabawal ba yan o hindi? Hindi yan pinagbabawal, mga kabatas natin. As long as it's allowed by the presiding officer. Pasikat lang talaga siya. Kinakausap din kasi siya ng ganyan ni Atty. Ligutan. At naiintindihan din ni Cheese Escudero at trina-translate niya. Hindi ko maintindihan bakit galit dito si walang kwentang Eric Sylvester Tulfo. Gusto lang mag-grandstanding. My goodness. I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what? Tignan mo yung English mo. Oh. And she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, She doesn't know what a discretionary means is. You are an American citizen and you don't know what discretionary means is. Your grammar is Graham. You're also an expert in Kuraong English. Kahit ikaw ay American citizen at pineke mo yung pagka-American citizen, bulok pa rin yung English gramming mo. Sinasabi mo sa kanya na hindi niya alam kung ano yung discretionary. Ikaw hindi ka marunong sa grammar. Means is. discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means. Rizari I mean, Kaport. Yeah, This ingat is- sa Hong Kong. Means is. She doesn't know what discretionary means is. Means is. Gino Chano. Putik yan. Oligario. Sabi ni Taral, dinidiscriminate niya ba yung Bisaya? Akibo. Yun Gino. ang nakukuha nila dito. O, meron Yun ang naman nakukuha yaman nila ni dito. grandstanding. That is what he means is. That is what he means is. That is what he means. what it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement. Sumasagot din naman siya ng Tagalog dyan. Kinakausap din kasi siya ng Bisaya. Ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Ikaw lang yung nanloko sa Pilipino kaya ka naluklok sa pwesto. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Ano yun? Paano tayo naging Hapon tsaka mga Chinese? Irrelevant Bisaya ang argumento usapan. si, si Peter Pilipino naman yun. Discriminatory yan, ha? Discriminatory yan, ha? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Oh. Ilang pahina po ito. Tagalog po ito. Dramang-drama lang eh. Pareho kayo ni Rafi Tulfo, mahilig sa drama eh. Ginadaan sa pataas ang boses. Isagot po ninyo. Sabi ni Bep, laki ng problema niya eh, no? Sabi niya, pwede ba yung ganyang reklamo niya sa court attorney? Hindi pwede. Hindi pwede yung ganyan. Kasi ang mag-rule lang sa ganyan, ang magsasabi ng ganyan, yung presiding officer, pinayagan niya. Ngayon, dapat hindi siya magalit kasi pinayagan ng presiding officer yan. Dapat makiusap siya sa presiding officer at huwag siya magsabi na kalokohan ito. Kasi Ibig sabihin doon, ini-insulto niya si Chis Escudero. nagre-reflect lang kay Chis Escudero. Ibig sabihin, pinapayagan ni Chis Escudero yung kalokohan doon sa proceedings. Ganon yun. Ano ba si Tolpo? Ang nanay niya na Bisaya, taga Davao Occidental. Tapos, ang kanyang tatay taga Batak, Ilocos Norte. Yan si Tolpo. Ang pangalan ay si Ramon Silvester Tolpo. Yan ang taga Batak. Dahil siya ay sundalo, paikot-ikot ang assignment niya sa buong Pilipinas, nakita niyang magandang Bisaya sa Davao Occidental, naasawa niya. Yun na ngayon ang nanay ni Erwin Tolpo. Dagok yan kay Chis Escudero. Eh gusto niya ito American tongue eh. Gusto niya ito American English. Panira yan kay Chis Escudero. Yeah, Yes, po. indirect na si Chis ang tinisiraan niya. Sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Kaya ibig sabihin, walang kwenta si Chis Escudero. Bakit hindi nasawatan ni Chis Escudero yan? Grabe talaga ito. Gagong ito. Ay, nako. Oh. Bakit ngayon parang Ay, hirap? mga Bisaya, next election, wala nang Tolpo ha? Wala nang Tolpo. Putang ina mga Tolpo to. Kahit sino sa inyo, hindi nabubuto ng Tolpo. Na hirap. Pinayagan nga silang ganyan. Si Chis ang tanungin mo. Hindot ka. Kasi ako, pag Ilocano rin yung kausap ko, nagsasalita rin ako Pre, ng Ilocano. Ang problema dito, kinakausap siya ni Atty. Ligutan ng Bisaya. Hindi sagot din siya Bisaya. Eh kasi sa Atty. Ligutan po ay waray. Kiniklaim niya siya na Cebuano, pero siya ay waray. Kaklase nga niya sa Leyte, si Kwan, sa Palo Leyte. Si John Asidre. Kaya, andun si Ligutan dahil ang gumawa ng diskarte dyan ay si Romualdez. Bata ni Romualdez si Ligutan. At waray-waray yan. At doon lang yan nag-aral sa Cebu. Nagkaroon siya ng opisina sa Cebu. At tapos nag-aral ng College of Law sa University of the Philippines, Diliman. So, Dili Mandong. Anong klaseng abogado? Hoy, UP Diliman, oh. Nakita niyo yung produkto niyo? Pabalik-balik ko magtanong. O, parang si Erwin Tolpo. Pabalik-balik ng argumento. Pero minsan nakakalimutan ko, magsasalita ako ng Tagalog sa kanya, tapos siya sanay siya magsalita sa akin ng Ilocano, mag-Ilocano siya sa akin. Tanungin niyo yung mga kaibigan ko sa Baguio, pag nag-uusap kami Ilocano. Pero tas mag-uusap kami nung misis ko Tagalog. Sa pamilya nga namin mismo eh. Pag ako, kausap ko yung kuya ko, yung nanay ko at saka yung tatay ko Ilocano. Pagkausap ko yung dalawa kong nakababatang kapatid, Tagalog. Pero marunong kami lahat mag-Ilocano at mag-Tagalog. How will you explain that? That's human nature. Tama, human Kasi nature. pag sanay kang Huwag ka naman kausapin kalipusta. ng Ilocano yun, Ilocano ka magsasalita, you will default. Default ang tawag dyan. Nagdi-default ka doon. Pero Siyempre, ito, nag-grand siyempre, standing. ano nakasanayan mo salita? You know how to speak
many dialects. Wala ka magagawa. Matalino ka kasi marami kang alam na dialect. Kagaya sa akin, alam ko magsalita ng Cebuano, alam ko salita ng Ilonggo, alam ko salita ng Karaya. Maalam din ako magsalita ng Maranao. Yung gumraduate ako sa MSU Marawi. So, ibig sabihin, English. Alam ko rin English. Actually, English is my second mother tongue. Kung magsalita ko ng English, para alam ko ng salita ng Ilonggo. May school shooting sa Trinity sa Mongga. Sige, papunta natin yan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat, BB Las Vegas, Slick Rick. May school shooting. Tama sa... So, hindi ganyan ang bastos lang talaga siya. Nang agaw ng senaryo na gusto niya magiging sikat. Okay? Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan na paki-like po, paki-share, at paki-follow naman ako sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, at paki-follow din, paki-like din, paki-subscribe din ako sa aking isa pang YouTube channel para pang aking pangdepensa pag sakasakaling matatanggal itong channel ko ito. So maraming salamat sa lahat at laging tandaan, walang api kung walang magpapaapi. At tandaan natin ang sinabi ni Anhing Ilocano greatest singer na si Freddy Aguilar. Walang nagwawagi na umaayaw. Walang umaayaw na nagwawagi. Ganun lamang po. Maraming salamat po. Magandang umaga.